On to another story. The Senate resumes sessions and plenary today. Is there another coup brewing? And whatever happened to the Senate Blue Ribbon Committee's initial report on the flood control scandal? Yung nag-leak. Nako, tanungin natin lahat yan sa ating mobile journal na nakita ko last week. In the flesh, Merrimon Reyes. Merrimon, sa ba tayo magsisimula? Doon sa nababalitang ko, meron bang bulubulungan ulit yan? Mabubuhay ba yun? Nag-deny na si Senadora Amy Marcos sa may kinalaman daw siya as reported by Sam. Lord Denise, magandang hapon. Ang nasabi rin ni Senate President Tito Soto tungkol dyan nung nakapareham ng media nung Friday was during that time nung umuugo nga itong sinasabing kudeta na nais siyang palitan yung liderato ni SP Soto, physically hindi pa nakukuha ng minority yung at least 13 votes para magkaroon ng change of leadership. Pero din ang ganun sinasabi ni SP Soto, kung merong nais ang majority na iupo na bago kahit si Sen. Loren man daw yan o iba pa, ipakita niya at siya naman tuloy-tuloy pa rin naman daw ang trabaho niya whether or not kung ano mang magiging papel niya sa Senado. Samantala kagabi naman and kaninang umaga, kanina lang palang hapon, naglabas naman ng pahayag si Senator Amy Marcos na sinasabi niya hindi raw siya ang nagpasimuno, hindi raw siya ang nag-start nung naturang plano or trial ng minority na magsulong nga nitong kudeta na palitan si SP Soto. Ang sabi niya, hindi raw siya yun. Pinabulaanan niya yung alegasyon na siya raw ang pasimuno and ang sinasabi pa nga niya, siya pa raw yung huling na nakaalam at huling nakasali doon nga sa pagtangka ng pagpalit ng liderato. Pero ang sinabi dito ng senadora sa kanyang pahayag, mahalaga raw na malaman ng liderato na yung pagpapalit daw ng SP ay maugong sa Senado dahil may mga pangamba raw ang ilang mga senador na nayayanig daw ang institusyon dahil sa mga issues, sa mga kaso at controversies na hindi naman daw dapat senador ang managot. So far, humingi tayo ng komento kay SP Soto tungkol dyan. Ang sabi kanina ni SP, no comment daw muna siya. May headline sa Philippine Star na ang Blue Ribbon Committee daw ay bukas sa pag-examine o re-examining the role of President Marcos in the flood control controversy. Lord, kasi so far, ang nasabi dyan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Blue Ribbon Chair, Senator Lacson, so far kasi wala pang nagpapakita talaga ng direct link kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa maanumalyang flood control. Yung tungkol kasi doon sa GAA, inaapurbahan ito ng Pangulo pag nakarating na sa kanya at hindi ang Pangulo ang gumagawa nito. So ang sinasabi pa nga dito ni Senator Ping, para pwede rin ipaubaya na to sa House Committee on Justice na nakita rin natin na meron nga pagbabasura na rin ng impeachment na may kinalaman din na nakapaloob din ito as grounds for impeachment sa Pangulo. Pero ang sinasabi naman on the other hand ni Vice Chairperson Senator Erwin Tulfo, pagdating doon sa Blue Ribbon Committee report, at least 11 senators are soon to be signing the report. And they also have their reservations. May mga amendments silang gustong gawin sa magiging laman nitong committee report. Ang kailangan kasi is at least 11 signatures para ma-enroll yung maging part ng Bills and Index, maging maisalang sa plenary floor itong pinaka-committee report. So pag nakuha na yung mga pirma na yun at naisalang na sa sesyon, doon na yung mga senador isa-isa pwede nilang talakayin at pag-usapan ano ba yung mga question nila doon pa sa committee report and all other queries na maaaring masagot. Pero so far, ang alam natin sa ngayon sa Blue Ribbon, may schedule ang committee hearing bukas pero hindi tungkol sa flood control. Tungkol ito sa letter of authorities ulit ng BIR. Ako may ramang pihit lang, talking about Senator Ping Lacson, may statement din ba siya on the homegrown threats to sovereignty? Oo, naglabas din ng pahayag itong si Senator Ping na kesyo pagdating dyan sa mga kalaban, itong ay sinasabi mga homegrown threats at nagbabala ang senadora laban sa mga ito, mga homegrown traitors na handa raw na ibenta o ipagkanulo ang Pilipinas para raw sa pansariling pakinabang. And ang sinasabi pa dito ni Senator Ping, sa geopolitics daw, ang pinakakaraniwang pinagmumula ng impormasyon ay technical intelligence at mga lokal daw na traidor. So ito yung may nabanggit pa siya dito, may recruitment in place na yung isa pa sa pinakapinaghuhugutan din ng senador kasi yung pagtutol niya doon sa naging komento ni Senator Rodante Marcoleta na ibigay na ang Kalayaan Island Group. So ito yung isa sa mga possibly kung magkakaroon pa ng mas mahaba-habang diskurso, isasalang din kasi sa plenary session ngayong hapon yung Senate Resolution number 256. Ito yung Senate Resolution na kinokondena itong mga ginagawa, itong mga remarks ng Chinese Embassy laban sa mga ilang opisyal ng ating pamahalaan. Misunderstood lang daw yun.
out of context daw yung taken out of context na yung sinabi niya. Oh, teka, may nag-aaway sa speaker natin. Ay, okay lang ba yan? O, kala ko, narinig dahil sa likod. Mary Mon, okay, pihit tayo ng ibang topic. Pinag-uusapan yata kanina dyan sa, doon sa Committee on Constitutional Amendments at pinag-uusapan yung napakahalagang anti-dynasty bill proposal at narinig natin nagsalita si Pasig City Mayor Vico Soto. Can you tell us about it? Lord, ang nasabi kasi itong ginawa yung consultative meeting ng Committee on Electoral Reform sa Pasig. So ang nakasama doon ni na Senator Rizon Teveros, sina Pasig Mayor Mayor Vico Soto, ilang LGU organizations, student councils from representatives ng student council doon sa lugar. And ang nasabi dito ni Mayor Vico, ang salikang batas, ginagaranti raw nito ang equal access ng publiko ng kahit na sino sa public service. Kaya ang panawagan niya makapagsalib puwersa na raw, pagtulungan na raw para maisulong na itong anti-political dynasty bill. Samantala, ang sinabi naman ni Anti-Dynasty Networks co-convenor Kiko Aquino D, ang tinitingnan nila dito, pagdating sa civil degree na pwedeng sakupin daw ng anti-political dynasty bill na binubuo, baka pwedeng hanggang 4th civil degree of consanguinity, hanggang sa pinsang buo. Ang pinaghuhugutan dito ni Kiko, sa experience niya, though kung mapapansin daw, obserbasyon, medyo kaunti raw yung dami ng mga nagiging anak ng mga political families ngayon. So may tendency na magiging malapit naman daw sa mga pinsan. Siya, ginawa niya example yung sarili niya, na minsan yung nagiging turing niya sa kanya mga pinsan, parang naturang kapatid din. So pwede rin daw dito makita yung pagturing ng isang politiko sa kanyang pinsan bilang kapatid, kaya nabuksan yung possibility na i-extend hanggang 4th civil degree of consanguinity itong panukalang batas. Pagdating naman doon sa mga posisyon, sabay-sabay daw at simultaneous hanggat maaari ipagbawal na kasi nga ang problema dito, marami na raw nakakampante na nanggagaling sa political families. Pero dapat din daw pag-aralan dito yung constituency na nagko-cross na kung okay lang ba na merong senador tapos district rep, magsasabay ba sila o hindi? Or gobernador at saka mayor, pagsasabayin ba o hindi? Or senador at saka mayor, dapat hindi. Kasi ang issue dito, for example, sa mga issue ng budget, kung sisilipin daw ang budget ng mayor, tas kamag-anak naman daw yung mga kongresista, magkakaroon doon ng conflict. So yan yung ilan sa mga issue ni-raise nila na hopefully masama doon sa binubuong panukala. And ang inaasahan din natin, may next leg pa sa Central Luzon at iba pang panig ng bansa, itong Committee on Electoral Reforms tungkol dyan para makapanayan pa raw yung ilang mga lokal na pamahalaan at makuha yung opinion nila tungkol doon. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Si Mobile Journal sa Senado, Mary Mon Reyes.